Hey, si Josh ito. Sa The Infographic Show, pag-uusapan natin kung kaya bang magpuslit ang isang drug cartel ng kontrabando lampas sa Great Wall of China. Sino kaya ang nakakaisip ng ganito? Paalala, kailangan ko nang tanggalin ng agent ko. Dahil seryoso kami sa pagiging totoo, pinadala namin si Henry, isa sa mga pinakapwedeng isakripisyong manunulat namin sa pinakaloob ng Juarez para tanungin ang mga miyembro ng cartel kung ano ang opinyon nila. Wala pa kaming balita sa kanya ilang linggo pero nakapagpadala siya ng research notes at posibleng palasingsingan ukol sa kung paano haharapin ng modernong pagpupuslit ng droga ang hamon. Sa totoo lang, yun ang mahalaga. Opsyong isa. Sige, ito ang pinakaluhikal na opsyon na naisip ko, maghukay ng lagusan. Kung iraranggo ang interes ng drug cartel, nangunguna ang pagbebenta ng droga, marahas na pagpatay, at paggawa ng malalaking lagusan na tiyak na ikamamangha mo. Noong 2022, natuklasan ng US Border Patrol ang isang lagusan sa ilalim ng hangganan ng Mexico at California na 6 na palapag ang lalim at haba ng 6 na football field. Ang lagusang 4 na talampakan ang lapad ay ginamit ng kartel para maglipat ng malaking dami ng cocaine, meth at heroin mula Tijuana. Dumaan ito sa ilalim ng mahigpit na bahagi ng US border at ang labasan ay nakatago sa bodega sa industrial na lugar ng San Diego. May kuryente at ventilasyon kaya mas komportable ang mga smuggler. Paano makakatulong ang hilig ng kartel sa lagusan para malusutan ang dakilang payder gamit ang cocaine mula Colombia para talunin ang kalaban at akihin ang kahinaan nito? Iyan ay isang bagay na malamang naaprubahan ni Sun Tzu. Ang dakilang pader ng China ay napakahaba pala, halos 13,200 milya. At syempre, pagdating sa depensa, hindi ito basta-basta. May regular na garison, tore ng bantay, kuta, barracks ng sundalo at sistemang usok at apoy na senyales gaya ng simula ng Mulan noong 1978. Minsan, ang pinakapinagmamalaking katangian ng estruktura tulad ng haba ay maaaring maging kahinaan din ito. Habang ilang bahagi ng pader ay kontrol sa hangganan para sa mga taong papasok at palabas ng imperyo, marami ring bahagi nito ang nasa gitna ng ilang. Kung may construction equipment ang drug cartel, siguradong maingay gumawa ng narco tunnel. Isipin mong may isang nalilitong Imperial Guard ng China na nag-time travel at nakarinig ng malalakas na makina 1 milya mula sa Great Wall. Siguradong marami silang tanong, sa totoo lang. At kaya sa tingin ko, kung susubukan mo man ito, ang pagtunnel sa ilalim o sa loob ng Yan Mountains ang pinakamagandang paraan para hindi ka mapansin. Pero problema yan, sobrang hirap ng trabahong yon. Dahil gawa sa limestone, granite at basalt ang Yan Mountains, mahirap na itong daanan sa Minecraft, lalo na sa totoong buhay. May nauna nang gumawa ng daanan sa ilalim ng Great Wall na mismong mga Chino ang gumawa. Ang underground Great Wall of China ay tawag sa 3,000 milyang serya ng mga lagusan sa ilalim ng lupa na ginagamit ng China para itago ang mga nuclear warhead. Mas malaki ang nagagawa ng gobyerno ng pandaigdigang superpower sa dekada kaysa sa pinakamayamang kriminal na grupo sa 3 buwan. Pagkatapos, may isa pang problema, kailangan mo ng destinasyon sa dulo gaya ng bodega sa San Diego. Sulit ba talagang magpasok pa ng mga tauhan ng kartel at sanayin sila sa arkitekturang Ming Dynasty at ipagawa sa kanila ang mga istruktura sa bungad ng lagusan para lang mailipat ang droga? Parang hindi sulit ang abala at panganib dito, di ba? Bakit mo pa isusugal oras, pera at buhay para lang makalusot sa ilalim ng pader kung pwede namang sa ibabaw ka na lang dumaan? Opsyon 2, minsan mas maganda pa rin ang klasiko. At sa dami ng masasamang salitang pwede mong ibato sa kartel, walang awa, marahas, sadista, immoral, hindi mo sila matatawag na walang imahinasyon. Alam nila ang kanilang kasaysayan. Gumamit pa nga sila ng literal na makalumang paraan para malampasan ang depensa sa hangganan tulad ng simpleng lakas ng isang katapulta. Noong 2011, akala siguro nila ay namamalikmata sila ang mga border guard sa Naco, Arizona nang makita sa footage ang isang pickup truck sa kabilang hangganan na may nakakabit na elastikong katapulta sa likod. Plano ng mga narko na ihagis ang 4.4 na libra ng marijuana lampas sa bakod, tapos pupulutin ito ng miyembro ng kartel sa Arizona at ihahanda para sa distribusyon. Hindi lang ito ang nag-iisang paraan at hindi rin ito ang nag-iisang beses na nangyari ito. Noong 2017 natagpuan ang malaking katapulta na nakakabit mismo sa pader ng US-Mexico malapit sa Tucson. Ginamit ang makinang ito para ihagis ang 2 pakete ng marijuana na may 47 librang bigat direkta sa kabila ng pader. Mapapaisip ka sa bisa nito kung sa Great Wall gagamitin at baka magulat ka sa sagot. Pagkatapos ng 2017 ilang bahagi ng US-Mexico border na may pisikal na pader ay umaabot sa 30 talampakan, ngunit nalalampasan pa rin ng mga catapult ng droga.
Ang karaniwang taas ng Great Wall of China ay 25 talampakan. Kung may catapult ng droga na nakakatalon sa US border wall, malamang kaya rin itong lampasan ng Great Wall. At ang mga ito ay magagaan at madaling ilipat ng mga catapult, hindi tulad ng malalaking kahoy na siege engine noong panahon ng medieval. Malamang na madali lang bantayan ang pinakamahihinang bahagi ng pader at pagkatapos ay magpapalipad ng pakete ng droga papalampas dito. Ang problema, kung malapit ka ng sapat para magkatapult ng isang bale ng marijuana lampas sa Great Wall, ano bang sinasabi ko? Malapit ka na rin para tamaan ng bala sa muka. Paano kung gusto mo pa ring magpadala ng droga lampas pader pero gusto mong ligtas sa autoridad? Napag-isipan ko rin yan at may sagot dyan ang mga kartel. Ipakikilala ko sa inyo ang Narco Cannon. Noong 2013, nadiskubre ng mga pulis sa Mexico ang pickup na may malaking kanyon na pinapatakbo ng makina ng kotse. Kaya nitong magpaputok ng 29 libra ng marijuana lampas 500 talampakan. Ang mga pneumatic cannon na ito ay parang mamahalin at pinalaking bersyon ng handheld cannon na ginagamit ng mga empleyado sa baseball para magpaputok ng t-shirt. Mukhang mahusay nga itong opsyon. Ang problema, limitado ang kontrabandong mapapasok sa ganitong paraan at hindi rin ito masyadong tago. Kaya kung gusto mong mas mag-high ang mga customer mo, kailangan mong mas tumaas din. Paano nga ba? Buti na lang, may plano ako. Opsyon 3. Ang ultralight aircraft ay objectively isa sa mga pinakamagandang opsyon sa listahan at isa rin ito sa mga mas epektibo at napakahirap mahuli na mga paraan. Noong 2012, naglaan ang American Homeland Security ng $100 milyong para gumawa ng espesyal na sistemang tutukoy sa mga palihim at mabilis na aircraft na nagdadala ng droga. Mas magaan sila sa 254 pounds at may 5 galon lang ng gasolina. Nasangkot ang mga sasakyang ito sa mahigit 200 insidente mula 2008 hanggang 2014. Para maisip mo ang hinaharap natin dito, isipin mo ang glider na may makina at basket sa ilalim na pwedeng maglaman ng daan-daang libra ng droga. Mas marami yon kaysa kayang ipalipad ng tirador o kanyon. Bukod sa mga pagbagsak dahil sa aksidente, gaya ng insidente noong 2009, hindi talaga ginawa ang mga ultralight na eroplano para lumapag sa kabila ng border. Ibinabagsak lang nila ang droga mula sa mataas na lugar at kapag bumagsak na ang pakete sa lupa, kinokolekta ito ng mga ahente sa kabila at ipinapamahagi. Posibleng ito ay literal at matalinghagang lampas sa ulo ng kahit sino sa pader. Makaririnig lang sila ng mahina at malabong ugong sa itaas at kahit mapansin nila, halos imposibleng pabagsakin ng ultralight na sasakyang pangimpapawid kung wala silang tamang sandata. Oo, isa ito sa pinakamalalakas na opsyon. Pero isipin nating parang cartel na sakim. Ang langit ay parang malayang teritoryo sa pagdadala ng droga sa ibabaw ng dakilang pader. Sino ba talaga ang sumulat nito? May mas palihim at epektibong paraan ba para mailipat ang kontrabando sa ere? Opsyon 4. Maraming gamit ang drone na yon, mula sa paggawa ng video sa YouTube hanggang sa pag-atake ng mga kasal sa gitnang silangan. Isa silang neutral na kagamitan na pwedeng gamitin sa mabuti o masama at masaya ang mga kartel na magdagdag pa ng isa sa listahan ng kasamaan. Tama, ginagamit na ng mga kartel ang mga drone sa pagpupuslit ng droga. Dahil naging alala ang border control, noong 2026, nag-invest sila sa anti-drone laser guns para labanan ang mga ito. Noong Marso 2024, sinabi ni General Gregory M. Gilot, ang pinuno ng US Northern Command sa Kongreso, na higit 1,000 drone kada buwan ang tumatawid sa hangganan ng US at Mexico para sa pagpupuslit o paniniktik sa mga autoridad ng US. Hindi naman gamit ng mga cartel ang mga Predator drone ng US Army na kaya magdala ng daan-daang libra ng droga. Noong 2017 may lalaking nahuli na gumagamit ng drone para maglipat ng 12 maliit na pakete ng meth. Pero dami pa rin ang labanan sa paggamit ng drone. Imbes magpadala ng ultralight na eroplano, pwede nilang sabay-sabay ipadala ang daan-daang murang drone na may dalang maliliit na pakete ng droga. Ginagamit din ang mga drone para ilihis ang atensyon ng mga bantay sa pader para mas maging epektibo ang iba pang paraan ng paghahatid ng droga. May mga kaso na ring naitala na mapanirang gamit ang drone. Noong Oktubre 2025, isang drone ng kartel ang tumama sa opisina ng piskal sa Tijuana. Sino ang makapagsasabi na hindi rin nila kaya bumbahin ang Great Wall gamit maliit na pampasabog? Sige, para masuri ang bawat aspeto ng sitwasyong ito, tingnan natin mula sa kabilang panig. Paano kung wala sa kartel ang lahat ng benepisyo ng makabagong teknolohiya para malusutan ang seguridad ng Great Wall? Pero bago yan, i-like, i-share at mag-subscribe. Sana makuha natin agad si Henry mula sa kartel. #iligtas si Henry. Opsyon 5. Sabi nga ni Katy Perry noon, pasensya na, hindi ko talaga gawin ito. Pasensya na, may mga kahihiyang bagay na hindi ko gagawin. Isa na roon ang pagkanta ng kanta ni Katy Perry sa video tungkol sa Mexican drug cartel na nag-smuggle sa Great Wall ng China.
Alam natin na Tsina ang nakaimbento ng pulbura at sila rin ang unang gumawa ng kakaibang gamit nito. Kaya kung kailangan mong maiputok ang droga sa ibabaw ng Great Wall ng China, makatuwirang gumamit ng paputok, di ba? Mabuti na lang bago madala si Henry sa basement ng taguan ng kartel sa Sinaloa, natapos niyang gawin ang listahan ng mga paputok na ginawang sandata sa kasaysayan. Meron ng Kihuo na kilala rin bilang Rising Fire na isang simpleng single-use na rocket. Sa teorya, pwedeng magdala ng maliit na pakete ng droga pataas pero hindi mo mapipili kung saan tutungo ang rocket. Maaring sumabog ang rocket at masira ang pakete ng droga. Walang silbi ang huobaw na parang papel na paputok para dito. Ang hushu o apoy na daga ay walang silbi dahil paputok lang itong gawa para lumipad sa ditsak na direksyon. Ganun din sa Feian o lumilipad na langay-langayan na base rin sa prinsipyo ng never let them know your next move. Sa lahat, hindi talaga kapalit na makabagong teknolohiya ang mga paputok. Kung walang teknolohiya, kailangan ang tradisyonal na daling sa pagdisenyo. Paano ba nagiging eksperto ang kartel dyan? Opsyon, 6. Ang dakilang pader ng Tsina ay ginawa para sa maraming layunin. Isang himpilan ng mga sundalo, paraan para takutin ang mga kaaway, at syempre, isang checkpoint sa hangganan para sa mga taong papasok sa teritoryo ng imperyo. Bilang sentro ng kalakalan sa Asya, kiyak maraming dumaraan dito basta't pinapadaan ng mga Imperial Guard sa pader. Kung gusto mong makalusot ng droga sa dakilang pader at wala kang pakialam sa tama at mali gaya ng isang professional na narko, matagal nang ginagamit ng mga kartel ang human mule bilang opsyon. Ang body packing ay technique kung saan itinatago ang droga sa loob o paligid ng katawan ng taong dumadaan sa checkpoint. Pinakaligtas ang paglagay ng droga sa labas ng katawan na katali sa drug mule. Ngayon, dahil sa mga asong kayang makaamoy ng droga, mas delikado na ito para sa produkto at drug mule. Kaya, kailangan ng makabagong solusyon sa mga bagong problema. Para maiwasan ang panganib na mawala ang mamahaling cocaine, heroin o meth, inilalagay ang mga pakete ng droga sa kondom at pagkatapos ay nilulunok ito ng drug mule o ipapasok sa puwit. Ilagay mo yan sa LinkedIn resume mo. Maraming panganib sa kalusugan. Kung matunaw o mabasag ang kondom, makakakuha siya ng nakamamatay na dosis ng droga na posibleng ikamatay niya habang nasa checkpoint. Malamang tanggap ng kartel ang panganib na ito, lalo na't palagi naman nilang ginagawa. Kung maraming mga muli ang maglabasan ng bula sa bibig at mangisay sa lupa habang nagtataka ang mga gwardiya kung ano ang nangyayari, hindi naman talaga yan ang bagay na pinapansin ng kartel. Laging may mas marami pang droga at laging may mas marami pang mule. Yun lang naman talaga ang mahalaga, pero ang tiyan ng tao ay may hangganan lang, di ba? Yun ang nagtatakda ng limitasyon kung gaano karaming droga ang kayang ipuslit ng kartel at dahil doon, nalilimitahan din ang kita nila at hindi yun nakakatuwa kahit kailan. Paano magagamit ng kartel ang mga human mule para magpuslit ng mas maraming droga lampas sa Great Wall of China? Isa pa yan sa mga bagay na nakaisip sila ng tusong paraan para sa opsyon 7. Halos wala ng bagay na hindi kayang pagtaguan ng kartel ng droga. Yan ang natuklasan ko habang ginagawa ito. Biglang nagbabago ito mula nakakagulat hanggang nakakadiri na hindi inasahan ng mga gwardiya ng Great Wall. Hindi ka naniniwala? Maniniwala ka rin. Narito ang ilang pinakakabaliw na halimbawa na nakita ko sa pagsasaliksik. Noong 2016, nagtago ang isang drug cartel ng cocaine sa mga breast implant na kamakailan lang itinanim sa katawan ng isang drug mule sa pamamagitan ng operasyon. Maliban kung maghinala ang gwardiya sa taong malaki ang dibdib, malamang hindi ito mapansin. Sa parehong taon, may 1 libra ng meth na itinago sa burrito. Noong 2018, nahuli ng pulis sa Portugal ang napakaraming cocaine na itinago sa loob ng inukang pinya. Noong 2006, sinubukan ng mga drug cartel na ipuslit ang heroin sa loob ng mga tuta na parang gawa ng super kontrabida dahil sa kakaibang kasamaan nito. Hindi ka pa rin kumbinsido sa creativity ng cartel sa pagtatago ng gamit? Marami pa akong kwento mga kaibigan. Sa malayong Texas, nagtago ang drug cartel ng 1,500 libra ng marijuana sa loob ng mga inukang nyog. Nagtago rin ang kartel ng droga sa loob ng mga gulong, peking saklay, patay na ahas, guacamole, candy, bote ng shampoo ng kabayo, strawberry jam, peking karot, totoong broccoli, koi fish, at halos lahat ng bagay na maiisip mo. Malamang hindi magtatagal bago malaman ng kartel kung alin sa mga produkto ang pinakawalang kapansin-pansin at pagkatapos ay tingnan kung sino ang masayang tatanggap ng kaunting dagdag kita mula sa kartel. Ngayon, itanong natin, may iba pa bang kahinaan ang dakilang pader ng China na nalilimutan natin? Option 8. Sa lupa, himpapawid, ilog at dagat, gagawin ng mga kartel ang lahat para maihatid ang droga sa kanilang mga customer.
Kasama sa opsyong ito ang pagsasamantala sa kahinaang baka hindi mo pa alam. Nabagit din natin ng dakilang pader ng China ay sumasaklaw sa malaking bahagi ng bansa kaya ganoon ang pangalan nito. Dumaan ito sa iba't ibang lupain mula simula hanggang dulo, kabilang ang pagtawid sa isang ilog. Dalawa ang paraang gamay na gamay ng mga smuggler ng kartel sa pagtawid ng droga sa mga anyong tubig at isa rito ang narco boats. Mas parang gawa ng Bond na kontrabida ang narco subs. Ang narco boats ay gaya ng inaasahan kaya hindi na natin ito bibigyang pansin. Tulad ng rum runners nung Prohibition, ang mga ito ay magaan at mabilis na speedboats na idinisenyo para lampasan ang mga hangganang binabantayan ng Coast Guard. Malamang epektibo ito sa Jumenco Watergate pero vulnerable pa rin ang mga narco. Sa narco sub, mas kaunti ang ganitong problema. Lubos nang nalulubog sa tubig ang mga bagong bersyon ng mga kagamitang ito. Wala nang ibang paraan na kayang maglipat ng ganoong kabigat na kargamento gaya ng narco sub para sa kartel. Noong 2026, may isang narco sub na nasabat na may lamang mahigit 4 na toneladang kokaina. Isipin mo ilang tao ang kailangan para magpasok ng kondom na may kokaina sa puwitan para mailipat ang ganoong kargamento. Pero malaki pa rin ang effort, hindi ba? Sa tingin ko, may dalawa pang opsyon na pwedeng gamitin ng kartel at hindi na nila kailangan ng submarine para gawin yon. At maniwala ka sa akin kapag sinabi kong pareho itong mga klasikong paraan ng kartel. Opsyon siyam. Sa kapangyarihan, tandaan ang gintong tuntunin. Ang may ginto, siya ang nasusunod. Madalas nababalita ang mga kartel dahil sa kanilang karahasan na talagang sinasadya para sa publicity gaya ng magagarbong pagpatay at pagpapahirap. Kadalasan, tahimik nilang sinosolusyunan ang problema at binabayaran o tinatakot ang opisyal para mapabilis ang illegal nilang gawain. Dahil dito, kamakailan lang nakuha ng Mexico ang score na 27 mula 0 hanggang 100 kung saan 0 ay lubang korap at 100 ay napakalinis. Hindi ito maganda. Alam ng mga kartel na kahit gaano kalakas ang sistema, ito ay kasing hinalang ng pinakamahinang miyembro. May ika-6 na sentido ang mga taong ito para malaman kung sino at paano sila mapapakinabangan. Walang dahilan para mag-iba ang sitwasyon kung ilipat sa Great Wall. Susuhulan ang mahihinang opisyal at gagamitin ang mababang ranggo ng tagapagpatupad ng batas para magbulag-bulagan. Mag-iwan ito ng tanong, sinong mananalo sa opsyon 10? Balik na tayo sa usapan, ito ang klasikong infographic show. Sino kaya ang mananalo sa total na pagsalakay? Isang drug cartel na sumasalakay o puwersa ng Ming Dynasty na nakatalaga sa Great Wall ng China. Hindi ito kasing linaw ng inaakala mo. Siyempre, ang mga sundalong Chino ang may lamang sa bilang at sa pagiging nasa sariling teritoryo. Ang siyam na garison ng Ming Dynasty na nakaayos sa buong pader ay may kabuuang humigit kumulang 300,000 sundalo na hindi basta-basta. Hindi sila sabay-sabay dumarating, pero dahil sa usok at apoy ng signal ng umaatake, mabilis silang nakakarating. Mahuhusay din ang kanilang balute at armas noon. May dala silang sable, sibat, pana, palaso, simpleng baril at kanyon para sa malapitan at malayuan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, napakaposible pa rin na manalo ang mas maliit na puwersa ng mga narkosundalo mula sa isang makabagong kartel basta't dala nila ang kanilang makabagong mga armas. Ang mga sikaryo ay may modernong body armor kaya mas mahina ang epekto ng mga baril ng Ming Dynasty, parang bibigan na lang. Pero hindi lang depensa ang mahalaga rito. Sobrang lupit din nila pagdating sa opensa. May fully automatic rifles, submachine gun, puntong 50 kalibran sniper rifle, mga handgun at mga explosive drone sila. Sobrang taas ng antas ng armas na hindi pamilyar sa mga mandirigma ng Ming China kaya malilito sila sa sandaling magsimula ang pag-atake. Madalas na itong nangyari sa kasaysayan mula konkistador hanggang mga kolonistang British sa Ilagang Amerika. Ang mas mataas na teknolohiya ng armas ay kadalasang mas nagiging mahalagang salik sa labanan kaysa sa aktual na laki ng mga hukbo. Bago ka sumigaw tungkol sa taktika, tandaan na karamihan sa sundalo ng kartel ay dating special forces at minsan sinanay pa ng elite US soldiers. Alam nila lahat ng alam ng Ming soldiers at higit pa. Minsan naman, hindi rin nakakalamang ang mga kartel. Panuorin ang mga pagkakataon na nagkamali ng kalaban ang mga kartel para malaman kung ano ang nangyayari kapag pumalpak ang pagpapakatotoo. O i-click mo na lang ang video na ito.